May kinontrata na siya mga kababayan. Pero anya, sabi ng reporter, pinasubo pa ng reporter, follow-up question pa. Pero anya, may kinausap ka na? Yes, anya. May kinausap ka na anyang tao na papatay? Yes, anya. Tapos, hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. Sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, grave threats charge strongest ground versus Vice President Sara Duterte. Actually, sinabi na to sa una pa lang na statement ng prosecution panel. Tinanong ng mainstream media kung ano yung pinakang malakas. Lahat man malakas pero the strongest sa kaso ni Sara, yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. And that could be the reason, mga kababayan, kung bakit siya yung inuna. Nasa Article 4 siya, pero siya yung inuna, mga kababayan, na pag-usapan. Ngayon, nasa day 3 na tayo. Ibigay ko muna sa inyo itong balita dito, mga kababayan, sa Bilyonaryo News Channel. So dito pa lang sa pagbabanta niya, malamang sa malamang, ito yung mismong papako kay Sara Duterte. Yan o. Grave threats charge, strongest ground versus BP Sara, sabi dito sa report. Yung ebidensya mula mismo sa bibig niya. Diba? Authenticated ng National Bureau of Investigation. Yan yung naging presentation, mga kababayan, kahapon. Kaya introduction pa lang, opening statement pa lang, kinukontra na. May objection na agad si Atty. Narbasa. Sabi nga natin, buong mundo alam na yan at walang pagsisisi si Sara. Di ba? Never niyang pinagsisihan yung pagbabanta. Inaffirm pa niya, kinonfirm niya talaga, yes, anya, nangontrata na ako. Ang linaw-linaw, mga kababayan. Ayan o. I already asked. Kinonfirm niya. I already asked a person. Kinonfirm niya sa press con. Against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person? Yes. Do that. May kinontrata na siya, mga kababayan. Pero anya, sabi ng reporter, pinasubo pa ng reporter, follow-up question pa. Pero anya, may kinausap ka na? Yes, anya. May kinausap ka na anyang tao na papatay? Yes, anya. Tapos, follow-up yun, mga kababayan. That was an interview na ginawa ni Sara, mga kababayan, after 1 month yata, or 2 months, or 3 months, nang gawin niya yung press con, online press con. You see? So wala siyang dinideny. Talagang kinonfirm niya, yes. Sabi dito sa balita, ito yung pinakang malakas, yung Article 4. Sabi dito, a political analyst on Wednesday said, the alleged grave threat made by Vice President Sara Duterte against President Ferdinand Marcos, Lisa Marcos, and Representative former Speaker Martin Romualdez could serve as strong ground for impeachment. Kahapon, the House prosecutors opened their case with a discussion on Article 4 of the Articles of Impeachment, which accused Duterte of culpable violation of the 1987 Constitution by alleged hiring an assassin to kill the first couple and Romualdez. Speaking on Bilyonaryo News Channel, Memo with Corina program, political analyst Froilan Calilong said, he considered the said article as the strongest allegations against Duterte. Medyo malakas talaga itong grave threats because there's really a video, sabi po ni Calilong. Medyo malakas talaga itong grave threats because there really a video. Itong grave threats, masasabi natin kasi it is the fact na nandyan na siya mismo.
Ito siguro, they just need to pounce on this, and maybe this could already be a very strong case for the prosecution. Kaya hirap mga kababayan ang defense. Puro objection, pinaulanan ng objection. Gustong i-mute yung mga ebidensya. Ang ibig sabihin, gusto nilang harangin. Walang mai-present sa mga ebidensya. Tulad ng video, authenticated video, mga kababayan. Kaya pati yung mga Xerox copy ng mga documents supporting the evidence na in-execute ng NBI agent, puro kinontra, mga kababayan. Sunod-sunod na objection. At sinabi pa ng defense, it is inadmissible. Malinaw po yung ruling ng Supreme Court. May ruling na dyan yung Supreme Court. At dito mga kababayan, nakatuon yung propaganda ng mga DDS bloggers and supporters. At personal attacks now, ad hominem, ika nga mga kababayan, to the brilliant private prosecutor na si Attorney Ligutan. Target na ngayon mga kababayan ng mga personal attacks si Ligutan. Pinapalabas na lumabas yung sipon. Unang inatake nila si Representative Luistro dahil sa laway na namumuo dito. Ginawa ng memes. Mga kababayan, pinaya ng tulo, pinakalat ng mga DDS trolls. Yan ang ginawa nila para doon matuon yung atensyon ng publiko sa laway imbes na sa ebidensya. Sa merito ng kaso, mga kababayan, sa lakas ng mga ebidensya, i-distract yung mga mamamayang Filipino. Gusto nilang dalhin ang usapan doon sa laway ni yung sumusubong bibig ni Luistro. Ngayon naman po, ang atake ngayon, yung sipon daw kasi sinisipon. Kasi siyempre doon sa loob ng Senado, napakalamig. Sa labas naman po, mainit ang panahon, di ba? Siyempre, normal, sisipunin ka at nag-ambon-ambon ngayon. Sinipon si Atty. Ligutan. So pumapahid-pahid siya ng ilong. Ayun, ginawa na naman po ng mga fake mga AI na mga pictures na tumutulo yung sipon. At bumanat na naman po si fake news peddler Jason Sa. Dating veteran journalist, ngayon fake news peddler na kasi naging DDS. Yun ang sinasabi niya. Sinare niya yung post ni Atty. Amando Berhil Ligutan. Sabi kasi ni Atty. Ligutan, and why am I trending online? Kasi sikat na sikat siya. Because of his brilliance. Na hindi makapurma si Atty. Narbasa, yung defense counsel ni Sara. Nagmukhang law student na lang. Sabi po ni Atty. De Rosario. Ngayon, nag-post si Jason Sa. Yan ang post niya. Jason Sa, 4 hours ago. Attorney, kung hindi mo alam kung bakit nga ba, makabubuti sigurong itanong mo sa digital forensic expert kung may kaunti kang katangahan. Pangutana sa imong mga amigo kung nagmaya ba sila sa imong pinagkalit mga panghambog ba. Kuan lang daw, Mando, suggestion lang siya ba? Kini-question niya, mga kababayan, tulad ng pag-question ng abogado ni Atty. Narbasa, doon sa mga dokumento, mga kababayan ng prosecution, yung witness na present, yung taga-NBI. So nagsulat po ng mga personal attack si Jason sa salitang salitang Bisaya. Ang sinasabing tumulo yung sipon ni Ligutan. Yung attorney ninyo napaihi. Si Atty. Sheila Sison.
Dahil sa tindi ng ng presentation po ni Attorney Ligutan, napatayo. Napansin ni Attorney Ligutan, bakit niya tumayo, nag-walk out? Para niyang gumagawa ka ng scene. Sabi ni Attorney Ligutan. I think she is making a scene, sabi ni. Napaihi man lang pala, mga kababayan, sa tindi ng presentation ni Attorney Ligutan. Ngayon, ito, yung English translation ng Bisaya na pangungutya, panlalait, mga kababayan ni Jason sa. Sabi niya dito sa English yung translation, Tony, if you don't know why, you might as well ask a digital forensic expert. If you have a little stupidity, tinawag pang stupid, mga kababayan, si Atty. Ligutan na napakatalino. Makipagdebate ka nga kay Atty. Ligutan kung saan ka pulutin, Jason sa. O di ba? Babalatan ka niyan. Malamang magmukha kang kinder. Hindi law student, kundi kinder. Di ba? Also ask your friends if they're happy about your sudden bragging. Just like it, man, it's just a suggestion. But in my case, man, sabi niya, the real reason is, number one, you'll have a cold in 3 times. Then, you sniff in turns the microphone to the television volume. Ano naman ang problema doon kung sinipon si Attorney Ligutan? Problema ba yon? At yung pagsisinghot niyan, naririnig yung tunog sa microphone. Ano naman ang problema doon? That is normal sa sinisipon. Kahit kayo, di ba? Bakit? Yung in-invite ka, Jason, sa sinumpena ka ng Congress, di ba hinihika ka noon? At yung maaresto ka, di ba inatake ka ng hika at humingi ka ng tawag dito? Wheelchair. Dinig yung hininga po ninyo. Yung tawag doon, paghabol ng inyong hininga, dinig na dinig, recorded ng media. Di ba? That is normal sa sinisipon, sisinghot. Anong problema ninyo doon? Wala na kayo kasing issue na makita, kaya nami-personal na lang kayo. Ang ginawa ngayon ninyo na mga DDS, pinapansin ninyo yung tumutulo. Wala man nga pong tumutulo. Gumawa sila ng mga AIs, mga kababayan ni attorney. Pinapakita na tumutulo yung sipon. Ito yung mga pinapakalat ng mga DDS. Kahapon, laway ni Babo. Ngayon, sipon naman ni attorney. Yan gumawa sila ng mga AI video at mga mga picture AI. Ngayon naman sipon. Ano na naman kaya bukas? Hanggang doon na lang ang kaya ninyong gawin, panlalait, pamimersonal ad hominem, kasi hindi ninyo kaya yung merito ng kaso. Sa lakas ng ebidensya laban kay Sara, so gusto ninyong i-distract yung tao sa mga isyong walang kakwenta-kwenta. Tama? Laitin na lang ninyo yung abogado kasi hindi ninyo kaya yung talino. Kung ano-ano na lang. Number 2, then you say that the certified true copy is Xerox. O, kita ninyo? Namimintas kayo, yung gamit ninyo ng salita, mali, photocopied ang dapat na tama. Photocopy. Ang Xerox kasi, ang Xerox is a brand ng makina. Xerox. No, di ba? Ang Xerox is a brand. Pangalan ng ng company. Yan Xerox is an American corporation renowned for manufacturing and servicing printers. Yun naman talaga, Mr. Maravillas, yung nakaugali na gamitin, magpa-Xerox. O, di sige. Pero ang tama niya, magpa-photocopy. Yan ang tamang salita. Kasi yung Xerox po,
That is a name of a corporation, American corporation, na nag-manufacture ng photocopier machine. Parang Colgate na close-up. O parang yung magpa-picture, magpa-Kodak. Sige na, okay na. Okay na tayo. It is already original or it's still the same as the original. Number 3, are you still blinking, beautiful eyes of your 8-in-1 witness that is always following the script or notebook? Anong script na sinasabi ninyo na ina-appreciate niya, tinitingnan niya kung tama yung kanyang pinipresent? Siyempre, may outline siya. So, nandun kasi kayo sa script na sinasabi ng abogado ni Sarah, are you following a script? Pina-strike out nga yon kasi hindi man yun totoo na may script na sinusunod. Walang script na sinusunod. Propaganda lang ninyo yon para sabihin na scripted yung lahat, pati yung pag-file ng kaso. Sabi pa niya, number 4, then your style of speaking yesterday in the Senate, you are always OA. You look like a host in the Miss Gay pageant in Mabolo or an announcer in boxing in Mandawi. Namintas pa. Bakit? Kaya mo yung galing ni Attorney Ligutan na napaka-brilliant? Ganon talaga ang style ng pag-present, pananalita, yung marespeto. Marespeto ni Attorney Ligutan. Laging may please. May your honor please. That is the style. Wala ka kasing practice na ganyan kasi broadcaster ka, journalist, na naging fake news peddler, na pariwara ang buhay. O, di ba? From veteran journalist to fake news peddler, na pariwara ang buhay, ayun, nakulong. Butit nakalabas on bail. There's still your honor, please. You keep repeating like your video jumping around and the audio of the speaker's lips is late. Well, hindi ma'am yun ang problema, yung late ng audio ng lumalabas. Nasa yun, technical, parang yung cellphone ko dati, na pag nagsasalita ako dito, nagre-recording ako, late na, parang yung, ang tawag doon, TV series na Marimar, na lilate yung pagbuka ng bibig. Nandito yan, may pinaayos ko na doon sa supplier nitong, sa tindahan nitong may pinindot lang, ngayon sabay na. Hindi man yung problema ni attorney, sa technical yon, kaya hindi sabay yung bibig, pagbigkas, at yung mga, nangyayari talaga yan kahit sa radyo, sa telebisyon, di ba na taga-TV ka? Technical glitch yun, technical problem. Hindi sabay yung pagbuka ng bibig, yung sound, hindi sabay. Problema yun ang technical. Ba't isisisi mo yun kay Attorney Ligutan kung hindi ka bugok? Di ba? Pigulian ka na kasi. Ulyanin. Tapos, sabi niya dito, but in fairness, Torne, your cheeks are so smooth. What foundation do you use on your face or just face powder? My neighbor really asked in the parlor. So, napansin niya yung makinis na, na pagmumuka. Inggit ka kasi makinis yung muka ni attorney. Hindi tulad ng mukha po ninyo, palibasa, matanda ka na rin, mas matanda ka sa akin, kulubot na. At ang problema pa, kalbo kayo. Siya hindi kalbo. At bungal. Siya kumpleto yung kanyang, yung kanyang ngipin, tulad ng ngipin ko kumpleto. So, puro na lang ad hominem.
pamimintas personal. Napapansin ninyo yung laway ni Gerbel Luistro, di ba? At saka ngayon yung sipon na nilagyan na ng tumutulong sipon, yung ilong. Wala man kaming nakitang tumutulong sipon. At normal sa tao yung siponin. Hindi ka na tao kung di ka sinisipon. Mga bugo kayo. Tapos dito po sa ang pinapakalat nila, yung paggamit ng Xerox document. Inggit si Kwan sa kinis nga. Makinis, walang pimples. Parang nagpa-facial si attorney. Ligutan. Nabakla si biglang nabakla si Jason sa. Ito na yung pinapakalat nila. Puro, sabi nila, under Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Circular Number 828, any unauthorized printing or copying of Philippine banknotes regardless of color is strictly prohibited and punishable by 5 to 10 years in prison. Ang ibig sabihin nila, pwede pala niya ito. Yan pwede pala to. Yes, salamat. Nasolbad na gyud pangbayad namin kuryente sa bagong Pilipinas. Pwede na daw ang pwede na ang photocopying pera. Ganon ang kanilang mindset. Ganon ang kanilang pagkaintindi. Ganon kababaw ang kanilang pagkaunawa. Puro bugok. Questionin ninyo yung Supreme Court kasi may rulings yung Supreme Court na yung photocopy mula sa original pwedeng gamitin. Basta authenticated, naintindihan ninyo. Questionin ninyo sa Supreme Court kung bakit ganon yung naging posisyon sinabi ni Atty. Ligutan. Pwede niya yan kasi may Supreme Court rulings na pinalabas. Sinupalpal sila nito nga voice of millennials. Ignorance of the law excuses no one. Ito na naman ang mga DDS na kulang sa reading comprehension, pilit na tinitwist yung sinabi ni Atty. Ligutan na ang photocopy daw ay considered original na ngayon. Fact check muna tayo, totoo naman yon, pero strictly para lang sa rules on evidence sa loob ng korte, hindi para sa pera. Na ipapasirox ninyo yung pera, gagamitin ninyo na pambili, medium of exchange. Walang ganon na Supreme Court ruling na pwede na yung pera gamitin Xerox. Kung hindi kayo mga bugok, yung dokumento pwedeng ipasirox, yung original, tapos authenticated, certified true copy. May nakalagay doon, certified true copy. Pwede ba yun sa pera? Siyempre hindi. Kung hindi kayo mga bugok. May actual Supreme Court ruling na dinala na pwedeng tanggaping ebidensya ang photocopy kapag walang duda sa authenticity nito. Ang lala ng logic nitong mga DDS. Inihambing ba naman agad ang court evidence sa pag-print ng totoong pera? Literal na comparing apples to oranges. Sobrang magkaiba ang rules ng korte sa batas ng pambansang salapi natin. Dito mo makikita kung gaano ka-dangerous ang misinformation ngayon dahil sa clout at maling propaganda na i-instigate ang mga tao na gumawa ng seryosong krimen nang hindi nila namamalayan. Iniisip kasi nila na legally justified sila. Friendly reminder lang po sa mga nagmamagaling under Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 829, ang kahit anong unauthorized copying, printing o pag-reproduce ng Philippine banknotes colored man yan o black and white ay strictly prohibited at pwedeng ikulong ng 5 hanggang 10 taon. Kaya please huwag kayong magpabiktima sa mga members at influencers na nagmamarunong sa batas dahil mari po kayong makulong. Yan ang pinapakalat nila. Pwede na daw. Kaya pinost ito mga kababayan ng Voice of Millennials. Nilagay niya yan. Kasi ito ang pinapakalat nila. Pwede na daw.
sa bagong Pilipinas. Oh. Pwede na pala to sa bagong Pilipinas. Kaya sabi ng Voice of Millennials, under Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Circular Number 829, any unauthorized printing or copying of Philippine banknotes regardless of color is strictly prohibited and punishable by 5 to 10 years in prison. Ganon sila katindi, mga kababayan, mag-twist ng katotohanan. Magsasite sila ng konting fact, pagkatapos pipilipiti nila at ibibrainwash kayo. Kaya kung magpapauto kayo, peligroso, mapapahama kayo, makukulong kayo dahil sa kanilang mga pinapakalat na mga misinformation, disinformation, fake news. Diyan magaling po si Jason Sa. Diyan magaling, kaya po nakulong siya. Nakalabas on bail na cyber libel po. Pinaila ng cyber libel sa pagpapakalat ng fake news. Walang kadala-dala. Kasi nga po, mga kababayan, nanginginig na ang kampo ni Sara Duterte. Si Sara mismo. And in fact, ngayon, ang latest mga kababayan, ipapasubpena siya para mag-testify. House prosecutors may subpena VP Sara Duterte to testify in impeachment trial. Yan papasubpena siya. I can confirm. Sabi po ni Lawrence Defensor, isa sa House prosecutor, that we will call or subpena the Vice President. Kung ayaw niya mag-attend, ipapasubpena pa rin siya, mga kababayan. Ibig sabihin yan, iniwiwib niya yung right na i-defend yung kanyang sarili. Tulad ng ginawa sa Congress, mga kababayan. Ito pa yung mga development ng balita. Ex-NBI Chief Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan in relation sa pagbabanta, sedition, inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte kaugnay ng kanyang mga naging payag noon. So handang tumistigo siya yung grave threats ni Sara laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O you see? Kaya drama lang po, optics lang po ni Sara yung mga pasiklab niya kahapon na nagpa-press con, nag-quote man lang ng invectus na minimorize niya. In this bloodbath, in bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Reaction ni House Prosecution spokesperson Representative Alonto Adjong. What we notice is that yung propensity of using words that are morbid, that are gory, di ba? Bloodbath, bloody, unbowed. Sabi naman po ni House Prosecution Panel spokesperson Rinico, the public is not interested in the status update. Kung mayroon mang biktima dito sa sitwasyong ito ay yung mamamayan. At sabi po mga kababayan ni House Prosecutor Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, i-replay ko po. Ito muna yung statement na nagpa-press con siya pero napaka-iksi ng sinabi niya at ayaw matanong. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Welcome to the bloodbath, Madam Si Vice Terry President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Actually, maganda nga yung statement ng pangalawang Pangulo eh. It is very apt for the presentation of evidence today because today is the threats day. Presentation of evidence kung saan ho pinagbantaang patayin, i-assassinate ng pangalawang Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakatagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung po Napasama pa, nadagdagan. on threats against the President. Paano makakadagdag yung statement niya kanina? Hindi, ibig sabihin, talagang guguan yung kamay. Hindi ba? Talagang yung pong bloodlust ng ating pong pangalang Pangulo, not just against the President, but in this entirety. Bloody daw siya.
Ibig sabihin, duguan yung kanyang kamay. Ha! Napasama pa. Dahil sa kayabangan, I'll be, blooded but unbound. Ibig sabihin, hindi siya susurrender. Pinanindigan niya yung kanyang pananakot, yung kanyang pagbabanta. Yun ang ibig sabihin yun, mga kababayan. Pero sabi ni Terry Ridon, hindi man na niya pwedeng mag-bloodbath through proxy or proxies. Na yung mga abogado lang, yung nagtutunggalian, mga kababayan, doon sa Senate impeachment trial. Kung gusto niya ng bloodbath, siya mismo dapat yung nandun para mag-bloodbath. Hindi yung bloodbath pagkatapos siya iiwas. Hindi niya through proxies. Humarap ka para may bloodbath. Mangyari yung bloodbath na sinasabi mo. Di ba? Kaya pinapasumpena na siya, mga kababayan, para siya mismo ma-cross-examine ng prosecution. Ganon po yon. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Abangan natin maya-maya yung pagpapatuloy, day 3 ng impeachment trial. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.